Ang topic po natin ngayon is subject-verb agreement. Okay, yan po yung coverage. Pero ang component po nun sa verbal ability. Okay, meron tayong 5 abilities, ano? So, isa na dun ito. Okay, pangatlo yata to sa mga binabantayan nila. Okay, alright. So, subject, yun yung topic ng sentence. Verb, yun yung action or state of being. Okay? Yung dalawang yun, it might comprise a sentence already. Maraming isinisingit na kung ano-ano. Okay? Hindi tayo masyadong may mention ng mga grammatical terms. Okay? We have this language school. I teach Spanish. We've got teachers in Spanish. So, mas mahirap po siya. We used to have English. We used to offer English lessons for those who would like to be, consultant agents, or those who would like to pass the IELTS, whatever they would use the English language. But isa sa mga natututunan namin is that wag masyadong malulong or malunod sa grammatical terms. Okay, sa grammar. Okay, so we will make it as simple as possible kasi hindi naman sila magme-mention dun eh. Yung mga grammatical rules na yun. Hindi. Okay, application kaagad. Ano ang mali sa sentence na ito? Okay? So siguro gagamit tayo ng konting grammatical terms, konti lang, para maintindihan din natin, may concept tayo kung ano yung tinutukoy natin. Napapangalanan kaagad natin. Okay? Halimbawa, subject, group of words yan na sila yung topic ng sentence. Okay? Isang lista ng mga words na pwedeng maging topic ng sentence. Marami tayong pwedeng maging topic ng sentence. Ang term doon is subject. Okay? Kung ano ang ginagawa o anong nangyayari sa subject, ang tawag doon verb. Okay? Pag pinag-combine mo yung dalawa, isang sentence na yan. Isang thought. So, we're using languages. For sure, we already encountered what a subject is and what a verb is. We may not know kung sila yung subject, sila yung verb. Pero dito, kailangan maging conscious tayo. Kasi yung dalawa dapat tumugma. Okay? Tumugma dapat yung dalawa. Okay? Kasi kung sa Tagalog, yung magnanakaw, nagsidala ng mga kagamitan. Nagsidala? Parang plural yun. Hindi tugma. So dapat tumugma. Yung magnanakaw, nagdala ng mga kagamitan. Okay? So hindi pwedeng nagsidala kasi mga kagamitan yung dinala. Kaya siya nagdala, singular, kasi isa lang po yung magnanakaw. Magnanakaw yung subject, nagdala yung verb. Okay? At ang tinutukoy, kaya siya singular dahil sa magnanakaw. Hindi dahil sa plural yung may sumabit sa sentence, which is mga kagamitan. Okay? So, sa isang sentence, siyempre, mahaba siya. Dapat ma-identify natin. Unang-una, ito yung subject, ito yung verb. Tumugma dapat siya. Ang pagkakatugma niya, is it singular or plural? Pag singular subject, singular din si verb. Pag plural subject, plural din dapat si verb. Yun po yung basic. Okay? Pagka past tense, anyway, hindi pala, walang pagka next time na lang po yan. Ang yung agreement ng dalawa when it comes to number, singular or plural, dapat makita natin yan. Okay? So, identifying the verbs, ito po yung mga common na verbs na lumalabas sa civil service. Ito po, nilista ko po dito ha. Ito yung mga gamit na mga verbs sa English language. Okay? It's best that we know a bit of their conjugations. What is conjugation? Yun yung pagpapalit ng anyo ng verb. Okay? Never mind about the term. Okay? Basta pag binago mo yung base form niya, ang tawag na po, umiiba po yung anyo niya para umakma sa gusto nating sabihin. Okay? So, katulad ng be. Okay? Siguro hindi nyo pa yan na-met. It's a verb po. Siya yung base form niya. Okay? Is, pag binago natin, para umakma sa gusto natin, is, are, was, were, been. No?
So, yun po yung pag binabago natin yung verb. Okay? Kasi hindi pwedeng forever be. Okay? So, do, hindi forever. Do palagi yung gamit mong verb, all the sentences. Of course, may mamimit kang ibang does, do, did, done. Okay? So, ito po yung mga pagbabago ng verbs. Okay? So, meron dyan singular, merong plural. Okay? So, dapat magtugma yung dalawa. Tingin tayo sa mga situation. Minsan, mas madaling maintindihan yung mga verbs pagka nasa loob na siya ng sentences. Okay? Pag meron po kayong tanong, interrupt me lang classmates ha. Okay? Medyo salita lang po kasi ako ng salita. Okay, interrupt me classmates ha. Para kung meron po kayong tanong. Right? Sige po. Ay, salamat sa Yoshino. Hindi ka nag-switch on ng camera, Yoshino. Gusto ko kitang makita. Okay. Tapos, sino pa nga ba yung hindi nag-switch on ng camera? Si Ethel. Parang hindi ko pa nakita si Ethel. Hello, Yoshino. Salamat po. Okay, thank you. Tapos si Ethel. Okay. Okay, ang apelyido rin ni Ethel. Parang artista to. Okay. So, meron tayong tinatawag na modal verbs. Okay? Ang modal verbs, never mind about the term. Okay? Ang modal verbs, pinapares siya sa isa pang verb. Okay? Ang kapares niya palagi, base form. Ito na po yun. Base form. Okay? So, can be. Okay? Can do. So, may kapares po siya. Pinapares siya palagi. Okay? Pero hindi po ito nagbabago. Ang nagbabago po ay yung kapares niya. Okay? Alright. Next one. Basic singular and plural subjects. Alright. So, punta po tayo sa basic. Pagka, syempre, yung mga plural ng mga subjects, meron siyang S. Okay? Oh yeah. Supervisor, pagka maging plural, magiging supervisors. Okay? Instructions, plural. Ito, plural siya, supervisors. Ito yung singular, ano? So basically, ang verb po, nagiging plural siya pagka walang S. Singular pag may S. Okay? The supervisor, singular, isa lang ang supervisor. Ang subject niya ang verb niya dapat singular din, yung ipapares. So paano po ang singular ng check? It's checks. Okay? Pag kinonjugate mo siya, pag binago mo siya para akma sa sentence. The supervisor checks. Pero pagka plural ang supervisor, nawawala ang S sa checks. Napupunta sa supervisor. Parang ganun na lang ang iniisip ko. Okay? Another example po. A set of instructions. Bakit is ito? Di ba instructions plural? Hindi po. Ang titingnan nyo po, set. Okay? In fact, pwede mong mawala itong of instruction. Alisin kaya natin kung may sense pa rin. A set is included. Okay? So makikita mo na doon, may isiningit lang yung instructions. A set is included. Kaya lang gusto mong ma-clarify kung anong set yun. But the thing is that the subject is still set. Okay? A set, singular, is included. Okay? So para hindi magkalobuan kung anong set yun, pwede natin singitan. Sorry. Of instructions. Okay? So, there are plural looking nouns pero singular po talaga sila. Naglista ko dito ng mga common po. Okay? Ito yung mga pinaka-common. News. Wala naman. Pag new kasi iba na yung meaning eh. Adjective na yun eh. Hindi na siya noun. Pero pag news, noun po yun. Okay? Mathematics. Walang mathematic yata, no? Economic. It's economic. Pwede. Meron din. May word na economic, Pero yung noun niya, economics. Ethics, plural talaga. Politics, no? May mga S siya. Linguistics, walang linguistic eh. Physics, wala rin. Okay? So, diabetes.
may S siya palagi. Okay? Politics, you know the subject politics, it's singular, good as one. Physics is singular, good as one. Okay? So may tip na po tayo.